7 signs na nagpapanggap ka lang na masaya. At ano ang gagawin mo? Malalaman natin yan sa videong ito. Ang ilang mga tao ay hindi kasing saya gaya ng iniisip mo. Ang ilan sa kanila ay nagpapanggap lang na masaya. At just go with the flow lang sa buhay. Alam ko kung gaano kadali ang magpanggap. Kasi noon, ayokong may makakaalam na may problema ako. So I have pretended to be many things in my life. Kung may scripted na content, scripted din ang mga ngiti ko noon. Akala nila na masaya ako dahil patawa-tawa lang ako. Pero ang dami ko palang problema na walang nakakaalam. Pero nagbago ang lahat noong natuto na ako sa buhay. Kasi the more na magpapanggap ka, the more din nababalutin ka ng lungkot. Lalo na ngayon na sikat na ang social media. Halos lahat ng tao ay busy sa pagpo-post ng mga magagandang kaganapan sa buhay. But the thing is, we're cheating ourselves out of true happiness. Kapag tunay kang masaya at nagpapanggap kang masaya, halos magkakapareho lang ng resulta. Ano ang ibig kong sabihin? Akala ng mga tao nang ipinapakita mo ay tunay. Hindi mahahalata ng mga tao na malungkot ka. Ganon din kapag tumitingin ka sa iba. Hindi mo mahahalata na problemado siyang tao. But if you pay close attention, makikita mo ang mga signs na nagpapanggap lang pala siyang masaya. Number 1 sign, nagpapakapositibo ka lagi. Siyempre may tatanong mo, hindi ba't yan naman talaga dapat? Gusto ko lang linawin ito sa inyo. Hindi masama na maging positibo sa buhay. Pero iba pa rin ang taong tunay na positibo sa buhay. Mapapansin mo na ang taong nagpapanggap na masaya ay sumobra na ang kanyang positivity. Na parang hindi na realistic. Halos nagiging peke na ang lahat. Peke na ang tawa, peke na ang kanyang ngiti, at tono ng kanyang boses. Ulitin ko, hindi masama ang pagiging positibo. Pero parang weird lang tingnan ang taong positibo lagi. Dahil sa sobrang pagkapositibo niya, pati negativity sa buhay niya, ay hindi na niya pinaniniwalaan. Sign number 2, ayaw mong makihalubilo. Itinutulak mo na papalayo ang mga tao dahil hindi ka masaya. Kahit anong pilit mo na papaniwalain sila, mapapansin pa rin nila na hindi ka masaya. Magdadahilan ka palagi para hindi ka makapunta sa mga events or social gatherings. Kung ina-isolate mo na ang sarili mo, sign na yan na hindi ka masaya sa buhay mo. Number 3 sign, moody ka. Hindi lang hormonal changes ang dahilan ng mood swings ng isang tao. Hindi rin palaging disorder ang dahilan. Minsan nag-iiba ang mood mo dahil may emotional pain kang nararamdaman at itinatago mo lang. Kapag pinilit mong magpakasaya, negatibo pa rin ang lalabas. Ito ay dahil lang yung tunay na emosyon ay gusto nang makalabas pero pinilit mong kinimkim. Halimbawa gusto mong umiyak pero pinilit mong tumawa. Makikita yan sa mga mata mo. Eventually, you will lash out, having severe mood swings at random moments. Number 4 sign, sumobra na ang pagtutok mo sa phone. Kapag nagpapanggap kang masaya, gugugol ka ng maraming oras sa pagtutok sa phone, sa TV, o sa computer. I believe na ginagawa ito ng isang tao dahil ito ay isang paraan niya upang madistract ang kanyang isipan mula sa anumang hindi nakakapagpasaya sa kanya. Tila parami ng parami ang lumilitaw na nagpapanggap na masaya at ipinapakita nito ang pagtaas ng obsession sa technology. Konting tao lang ang lumalayo sa screen para suriin kung ano ba talaga ang bumabagabag sa kanila. Number 5 sign, bisyo. Lalo na ang droga. Ang pag-abuso sa droga ay isa sa mga pinakahalatang palatandaan na hindi ka talaga masaya sa buhay. At pati na rin ang sobrang pag-inom ng alak. Kung umiinom ka araw-araw o nakikibahagi sa paggamit ng droga, maaaring hindi ka talaga masaya. Let's just face it, malamang na miserable ka. At yun ang dahilan kung bakit sinusubukan mong ibaon ang iyong mga problema sa pamamagitan ng paglalasing at pagdodroga. If you think you're just social drinking, think again. You might be self-medicating. Sign number 6, nagyayabang ka. Ang taong hindi tunay na masaya, palaging nagyayabang kung gaano sila kasaya sa buhay, kahit hindi naman tinatanong. Sasabihin nila sa mga taong nakapalibot sa kanila kung anong magagandang bagay ang nangyari sa buhay nila. Pero hindi naman totoo na masaya sila sa kanilang buhay. Bagamat maraming taong nagyayabang sa mga bagay na meron sila, mas marami pa rin ang nagyayabang tungkol sa mga peke nilang accomplishments dahil wala naman talaga silang maipagyayabang. Sign number 7, hindi ka pa naka-move on. Wala namang mali sa pagunita sa nakaraan. Ngunit ang pagstay mo doon sa nakaraan ay hindi healthy. Para sa mga nagpapanggap na masaya, ang pamumuhay sa nakaraan ay nagiging isang normal na gawain na nila. Palagi mong iniisip ang mga negatibong nangyari sa nakaraan. Yes, the past can be endearing, but it can be a hiding place for those who are not happy. Paano naman natin itigil ang pagpapanggap at maibalik ang tunay nating kaligayahan? Ngayon na ang tamang oras para itigil ang pagpapanggap. Oras na para hanapin ang salarin ng iyong kalungkutan at gumawa ng nararapat na mga pagbabago. Tandaan mo na ang unang hakbang para maging maayos ang iyong buhay ay alamin mo kung ano ang problema mo.
Pagkatapos mo malaman ang dahilan, masisimulan mo nang magawa ang panibagong bagay para maibalik ang tuwa sa mga mata mo. Kung nabibigatan ka sa sitwasyon mo ngayon, huwag kang mahiyang humingi ng tulong. Mas mabuting humingi ng tulong kaysa mag-isa. Hindi imposible na maging masaya, basta't honest ka lang sa nararamdaman mo. So now, it's time to face the negativity so that happiness can find a way into your heart. Yes, it will take time, but there's always hope for healing.